Attorney Sal Panelo, kamusta po kayo, sir? I'm okay. Welcome Finally, nakarating din. Welcome po sa The Hague, sir. Mabuti naman at nakarating kami rito. Yeah. Sir, ano po yung feeling nyo na nakapunta kayo doon sa Duterte Street? Mismo kung saan si PRRD nakadetain for almost 6 Well, months. natutuwa ko para sa kanya para pag nalaman niya mga kaibigan niya nandito, matutuwa na siya. When he's happy, I'm happy for him. Sir, ano po yung masasabi niyo sa development ng kaso ng dating Pangulo? Wala pa nga eh. Walang nangyayari sa kaso eh. Kasi ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila kini-question yung pinare-resolve nila yung issue ng jurisdiction. Dapat yun ang i-resolve. Kasi pag na-resolve po yan, tapos na. Wala na yung mga interim release niya. If there is no jurisdiction, you can release the president. Attorney, meron sinasabi na nag-impose naman ng sanctions yung US doon sa ICC. Nag-impose ng sanctions. Pera lang yun. Sinasabi nila ngayon, sir, there are rumors that they will actually do general sanctions talaga sa ICC. Wala ka doon. Hindi ako naniniwala doon. Tagal nila. Attorney, ano po yung masasabi nyo sa mga supporters ni PRRD na hanggang ngayon, almost 6 months na po, sumusuporta pa Ay, rin hindi sa na ako nagtataka doon. Talagang ganyan ang mga Pilipino nagmamahal sa isang leader na nagsilbi sa kanila ng buong katapat. Hindi katakataka yun. Attorney, last na lang po, mensahe nyo sa mga kababayan natin na kasalukuyang lumalaban ngayon at pinaglalaban ng Pag Pilipinas. ako tinatanong sa Pilipinas kung kailan babalik si Presidente, palagi isa lang ang sagot ko, hanggat hindi kayo lumalabas sa kalye, hindi makakabalik si Presidente Duterte. Kailangan lumabas tayo sa kalye. At least nagsimula na. Saka yung mga grupo-grupo, nagkakanya-kanya, huwag mo kayo magkanya-kanya, magkaisa kayo. If you have a common enemy, then unite.